Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Adele. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Aklan. May mga angkan sa mundo na hindi natin akalaing nabubuhay. Kagaya na lamang ng pinagmula ng ating bida, si Adele. Lumaki sa isang marangyang pamilya. Nagmamay-ari sila ng malawak na lupain at ilang malalaking establishmento sa bayan. Kilala ding malakas na manggagamot ang tatay ni Adele, na kilala sa tawag na Mang Doro. Bagaman may marangyang pamumuhay ang pamilya, hindi pa rin nakalimot ang mga itong lingunin ang kanilang pinagmulan. Palaging kinikwento ni Mang Doro kay Adele ang naging buhay nito noong kabataan. Alam mo Adele, hindi naman kami mayaman noon. Nagsimula lang umangat ang buhay namin noong mag-uwi ang tatay ko ng isang malaking banga. Itinago niya ito sa silong ng bahay namin noon at ayaw niyang bumababa kami sa lugar na yon. Sa tuwing lalapitan namin yung tapayan, pinapalo niya kami. Hindi namin alam ang laman ng tapayan na yon. Pero minsang nakita ko si tatay. Kumuha ng isang makinang na bato mula doon. Pagkukwento ng matanda. Dagdag pa nito, ilang beses niyang nakita na nililinis ng kanyang ama ang tapayan. Kinakausap niya ito na tila nakikinig. Tinataon niyang takip silim ang paglilinis ng tapayan at matapos ay hinahayaan itong nakabukas. Sa paglipas ng panahon, nakasanayan na nila ang gawain ng ama hanggang sa sumapit sa hustong gulang si Mang Doro. Nang mga panahong yon, unti-unti nang umaangat ang pamumuhay nila. Nakabili ng sariling lupain ng ama at unti-unting nakakapagpundar ng mga ari-arian. Ngunit may isang pangyayaring lubusang nakapagpalantad ng lihim ng kanilang ama. Matanda na ito ng mga sandaling yon. Mahina na ang pangangatawan. Dinapuan ito ng matinding sakit na naging dahilan ng tuluyang pagkaratay sa higaan. Bilang panganay na lalaki, si Mang Doro ang pinili ng amang mga siwa ng lahat ng kanilang ari-arian. Maging ang pinakaiingatan nitong sikreto, inihabili ng matanda kay Mang Doro. Ang sikretong yun, Adele, ang siyang dahilan ng pag-asenso ng ating pamumuhay. Ang laman ng tapayang iniingatan ng Lolo Mateo mo noon, pinamamahayan ng isang unlaon. Wika ni Mang Doro. Ano naman po ang unlaon, tay? Tanong ng binata. Ang unlaon ay pinakamataas na uri ng sigbin. Sila ang kinikilalang amain ng lahat sa kanilang kauri. At sinasabing nagmamay-ari ng isang mutya ang unlaon na ibinibigay nito sa sino mang kikilalanin niyang Panginoon. Tugon ni Mang Doro habang nilalabas ang isang itim na supot. Binuksan ito ng matanda at pinakita kay Adele ang isang kulay itim na bato. Matapos ay inaya nito ang binatang bumaba ng silong sa kanilang tahanan. Ano naman po ang gagawin natin doon sa silong, tay? Ang daming lamok doon eh. Pagrereklamo ng binata. Basta anak, sumunod ka na lang. Makikita mo ang sinasabi ko pagdating natin doon. Tugon ng matanda. Nang marating nila ang silong, sinindihan ni Mang Doro ang sulo sa gilid ng pinto. Marahan silang naglakad papasok sa silong.
hanggang sa marating ang gawing dulo nito. Tumambad kay Adele ang isang malaking tapayan. Nagtataka ito dahil napakalinis ng sisidlang yon. Tay, ano po bang laman ng tapayan na yan? Saka bakit napakalinis naman yan? Muling tanong ng binata. Ngunit hindi na sumagot ang ama. Sa halip ay inilabas na lamang nito ang dalang supot at binuksan. Kinuha ng matanda ang itim na bato mula doon. Inilahad sa kanyang palad. Nagulat si Adele dahil biglang kumilos ang malaking tapayan. Hanggang sa nalaglag ang takip nun. Lumabas mula sa bunganga ng sisidla ng isang pares ng kamay. Napaatras si Adele dahil sa takot. At lalo pa itong nangilabot ng tuluyang lumantad ang nilalang mula sa loob ng tapayan. Halos kasing taas ito ng kalabaw. Mas payat lamang ang pangangatawan. May sungay ng usa at may 4 na mapulang mata. Malapad din ang tenga nito na halos sumakop sa buong mukha ng nilalang. Nag-aalaga kayo ng isang halimaw, tay. Saan po galing yan? Tanong ng binata habang patuloy pa rin sa pag-atras. Huwag kang matakot sa kanya, anak. Siya ang sinasabi kong alaga ng ating angkan, ang unlaon. Siya ang dahilan kung bakit ako nakakapanggamot. Siya din ang dahilan kung bakit tinatamasa natin ngayon ng karangyaan sa buhay. Kaibigan natin ang nilalang Nayana. Tugon ni Tatay Doro. Dahan-dahang lumapit ang nilalang kay Mang Doro. Inamoy nito ang kamay na matanda. Laking gulat ni Adele nang biglang magbago ang kulay ng balahibo nito. Mula sa nakakatakot nitong anyo, naging isang maamong nilalang ang nasa harapan. Ito ang totoong anyo ng unlaon, anak. Taliwa sa nakasanayan nating itsura ng mga sigbin. Ang isang ito, may kakayanang magpalit-palit ng anyo. Kaya niyang maging kabayo o hindi naman kaya kalabaw. Muling wika ni Mang Doro. Sinubukang hawakan ni Adele ang nilalang. Ngunit kagad itong pinigilan ng ama. Ayon dito, hindi maaaring hawakan ng binata ang balahibo ng unlaon hanggat hindi siya kinikilalang Panginoon. Halos sumabog ang utak ng binata sa mga natuklasan. Hindi nito akalain ng pamilya ay may kakaibang sikreto. Binilinan siya ng matandang wag ipagsasabi kahit kanino ang nalaman. Kahit pa sa pinakamalapit nilang kamag-anak. Lalong-lalo na sa mga kapatid ni Mang Doro. Walang kaalam-alam mga ito na pinamana ng kanilang ama sa matanda. At isa sa pinakamahigpit na habilin nito. Huwag sasabihin sa mga kapatid ang tungkol sa unlaon. Dahil maaari itong pagmula na matinding kasakiman. Bakit nga po pala hindi hinati ni Lolo ng pantay ang ari-arian sa inyong lahat, tay? Di ba, bilang magkakapatid, may karapatan naman sila. Tanong ng binata. Magandang tanong, Adele. Maging ako nung una ay hindi ko din alam ang dahilan. Wala namang sinabi ang lolo mo tungkol sa bagay na yon eh. Pero nang lumaon, naunawaan ko ang lahat. Hindi hinati ng lolo mo ang ari-arian sa aming magkakapatid. Dahil maaaring dumating ang panahong mawala ang unlaon. At sa oras na mangyari yon, maaaring masadlak sa matinding kamalasan ng mga taong nakinabang sa kayamanan. Ito ang sumpa ng ating karangyaan, Adele. Iisang tao lamang ang maaaring makinabang sa kayamanang bigay ng unlaon
At yon ang taong kinikilala niyang Panginoon, kagaya ng lolo mo at ako. Maaari kang tumulong sa iba gamit ito, pero hindi mo maaaring hatiin ang yaman. Kailangan mong pasaning mag-isa ang karma na dala ng sumpa ng isang sigbinan. Pagpapaliwanag ng ama. Bakit niyo naman po sinasabi sa akin ang lahat ng to? Muling tanong ni Adele. Ikaw ang panganay ko at nag-iisang lalaki. Kaya ikaw ang susunod na magmamana ng mutya ng sigbin. Sa ayaw at gusto mo, Adele, wala ka nang magagawa dahil kusang kakapit sa iyo ang mutya. Sa oras na mamatay ako, wala din akong nagawa noong mga panahong sinaluko ito sa lolo mo. Pero nang lumaon, nakita ko ang kabutihang dulot ng unlaon. Kaya tinanggap ko na lamang ito ng buong puso. Tugon ni Mang Doro. Napangiti ang binata sa sinabi ng ama. Sino naman po ang may sabing tatanggihan ko ang mutya ng sigbing, tay? Alam niyo naman na idolo ko kayo lalo na sa panggagamot. Alam niyo, masaya ako at may pagkakataon ako maging kagaya ninyo. Ipinapangako kong pangangalagaan ko po yung sikreto ng pamilya natin, tay. Wika ng binata. Ngunit huwag mo ding kakalimutan ang responsibilidad na kailangan mong gampanan, anak. Hindi lamang ito basta pagtatago ng sikreto. Tugon ni Mang Doro. Napatango na lamang si Adele bilang pagtugon. Nang araw na yon, nagsimula na ang paghahanda ng binata sa kanyang magiging buhay sa hinaharap. Maging ang panggagamot ay pinasok din ng binata. Hindi na nito alintana ang sasabihin ng mga kaibigan. Dahil mas mahalaga sa kanya ang pamilya. Bagaman naging mahirap ang mga unang araw, linggo, buwan at ilang taon, hindi ito naging hadlang para kay Adele na marating ang antas ng kanyang ama at makuha ang respeto ng unlaon. Hanggang sa dumating na ang araw na pinakamalungkot na pangyayari sa buhay. Inutusan ni Mang Doro ang binatang puntahan ng kanilang taniman. Masayang nakikipag-usap si Adele nang biglang dumating ang isa sa katiwala nila sa tahanan dala ang masamang balita. Ayon sa katiwala, biglang bumagsak ang ama habang naglalakad ito sa bakuran. Dali-dali namang umuwi ang binata. Nadatna ng matandang nakahiga sa kama. Utay, ano pong nangyari? Bakit po kayo natumba? Tanong ni Adele. Ngumiti lamang si Mang Doro at hinawakan ang kamay ng binata. Sabay lapag ng itim na supot. Alam mong darating ang panahong ito, anak. At hindi ako nagsisisi sa naging buhay ko. Ngayong tapos na ang aking panahon, masaya akong iiwanan ang lahat ng ito. Tandaan mo ang lahat ng ibiniling ko sa iyo, anak. At siguradong hindi ka maliligaw sa landas na tinatahak mo. Wika ng matanda. Hindi na nagsalita pa si Adele. Tanggap niyang darating ang pagkakataong yon. Masakit lamang dahil mawawala ang kaisa-isang taong naniniwala sa kanya. Huwag po kayong mag-alala, tay. Hindi ko po hahayaang mabaliwala ang lahat ng tinuro ninyo sa akin. Mamamahinga po kayo ng may kapayapahan sa isipan, tay. Tugon ng binata. Matapos ang tagpong yon, ipinikit na ni Mang Doro ang mga mata.
tuluyan ng namaalam sa kanyang pamilya. Ilang araw din ang tinagal ng burol ng matanda dahil wala naman silang inaantay na malayong kamag-anak. Matapos ang libing, hindi inaasahan ng binatang mararanasan niya ang kapangyarihan ng mutya ng Sigbin. Bilang bagong tagapangasiwa ng kanilang mga ari-arian, kinailangan ng binatang harapin ang kanilang mga tauhan. Isa-isa nitong pinuntahan ng mga taniman, pati na rin ang mga lupaing pagmamay-ari ng ama. At ilan sa mga ito ay hindi siya kakilala. Napag-alaman din ng binata na may mga tiwali silang tauhan. Kaya kinuha niya ang pagkakataong yon upang mahuli ang mga ito. Nagkunwari si Adel na mamamasukan sa isa sa kanilang taniman ng pinya. Kasabwat ng binata ang engkargado doon, kaya madali siyang nakapasok. Unang araw ng trabaho, nakita kaagad ng binata ang kabuktutan ng ilan sa mga trabahador, lalo na nang magsimula silang mag-ani. May sariling truck ang kanilang taniman at kilala ito ng binata. Nagtaka si Adel dahil maliban sa truck na pagmamay-ari nila, may isa pang sasakyang nakaparada sa gawing dulo ng taniman. Para malaman kung para saan yon, nilapitan ng binata ang ilang tauhan na nagkakarga ng mga napitas na pinya sa sasakyan. Nagsinungaling itong pinapunta siya ng engkargado upang tumulong. Mga boss, mawalang galang na po no? Pinapunta po ako ni Mang Peping upang tulungan kayo. Wika ni Adel. Kagad namang pumayag ang mga tao. Habang nagkakarga ay inusisa ng binata ang isa sa mga ito. Pare, saan dadalhin tong mga pinya? Sabi kasi sa akin ni Mang Peping, ibabiyahe ito papuntang Maynila eh. Tanong ng binata. Hindi naman nag-atubiling sumagot ang lalaking pinagtanungan. Hindi sa Maynila ang bagsak nito. Nakikita mo ba yung truck na yun? Yun ang ibabiyahe papuntang Maynila. At ito naman, sa bulsa natin. Kaya bilisan mo na dyan at huwag kang maingay. Tugon ng lalaki. Nag-init ang ulo ni Adel sa sinabi nito. Ngunit pilit pa rin niyang pinigilan ang galit para hindi mapahalata. Hindi ba? Sapat naman yung sweldo niyo dito ah. Bakit kailangan pang magnakaw? Muling tanong ng binata. Maya-maya ay nilapitan siya ng isa sa mga kalalakihan. Hinawakan sa balikat at sinaway. Huwag ka ngang maraming tanong. Magtrabaho ka na lang. Wika nito. Kaagad namang bumalik sa pagtatrabaho si Adel. Pag-alis ng lalaki, tinanong nito ang kasama kung sino ang lalaking yon. Hindi naman ito nagdalawang isip na sumagot. Ayon sa kasama ni Adel, Doming ang pangalan nito. Tinandaan ng binata ang itsura ng lalaking yon. At nang matapos ikarga ang mga pinya, dali-daling umalis si Adel upang kausapin ang engkargado ng pataniman. Mang Peping, tapos na ang pag-iimbestiga ko dito. Kailangang maharang natin yung truck na yon. Wika ng binata. Nako, delikado ang iniisip ninyo, sir. Hindi basta-basta ang mga taong yon. Sa pagkakaalam ko, kabilang sa isang sindikato ang Doming na yon. Mapapahamak ka lang doon, sir. Tugon ni Mang Peping. Ngunit hindi nagpapigil ang binata. Desidido itong masugpo ang katiwalian sa kanilang taniman.
Muling bumalik si Adele sa truck at sinabing gusto niyang sumama sa paghatid ng mga pinya. Noong una ay tumanggi ang mga kalalakihan dahil nga sa noon pa lamang nila nakita ang binata. Ngunit sakto namang kulang sila ng tauhan, kaya napilitan ang mga itong isama si Adele. Aba, may bago pala tayong kasama eh. Siguraduhin mo lang na hindi ka marunong kumanta dahil kapag nabuko ang modus namin dito, ikaw ang mananagot. Sige na, sumakay ka na. Banta ni Domeng. Tahimik na sumakay si Adele sa likod ng truck. Tinatandaan ng binata ang daan hanggang sa huminto sila sa isang pantalan. Buwaba ang mga pahinante at nagsimula na silang idiskarga ang mga pinya. Tahimik na nagtrabaho si Adele hanggang sa matapos ang pagdidiskarga. Kitang-kita ng binata ang pag-aabutan ng pera ng Domeng at ng taong bumili ng kanilang nakaw na produkto. Inakala ng binatang yun lamang ang pagkakataong nanakawan siya ni Domeng. Ngunit kinabukasan, muli na naman niyang nakita ang truck. Sa pagkakataong yon, nagpasya na si Adele na sugpuin na ng tuluyan ang kabuktutan ng mga tiwaling tauhan. Inantay na mga kawatang dumilim bago umalis. Kinuha naman ni Adele ang pagkakataong yon para subukan ng kakayanan ng tangang mutya ng sigbin. Nag-abang si Adele sa isang kanto hindi kalayuan sa mismong taniman. Nang papalapit na ang truck, tinawag ng binata ang unlaon. Ilang saglit lamang ang nakalipas. Dumating na ang nilalang. Tumayo ang binata at humarang sa daan. Huminto ang truck at bumaba si Domeng. O ikaw, anong ginagawa mo? Teka, ikaw yung kasama namin kahapon na. Anong ginagawa mo dyan? Halika na, alis na tayo. Wika ni Domeng. Ngunit hindi nagsalita si Adele. Sa halip ay tinaas nito ang kamay. Isa-isang nagsibabaan ang mga kasamahan ni Domeng. At nang ituro ni Adele ang mga ito, biglang lumabas mula sa sukal ang unlaon. Dali-daling dinambahan si Domeng. Hindi makaalis sa kinatatayuan ang mga kasamahan nito dahil sa takot. Halos maihidin si Domeng dahil sa presensya ng nilalang. Hindi ko papalampasin ang katiwalian sa aking mga taniman. Mukhang kayo ang mauuna sa listahan na. Wika ni Adele. Tuluyang nilapa ng nilalang si Domeng at ang mga kasamahan nito. Matapos patayin ng unlaon ng mga kawatan, isa-isa nitong nilamon ang mga bangkay. Bumalik sa tahanan ng binata. Hindi lamang ito ang kakayanang pinakita sa kanya ng mutya. Nagamit din niya ito sa panggagamot ng minsang magkasakit ang isa sa mga malalapit niyang kaibigan. Saktong dumalaw si Adele sa tahanan nito. Napag-alamang nag-aagaw buhay na ang kaibigan dahil sa malubhang karamdaman. Awang-awa ang binata dahil maliit pa ang mga anak nito. Walang ibang naghahanap buhay sa kanila. Pumasok si Adele sa silid ng kaibigang tawagin na lang natin sa pangalang Arturo. Dito pinamalas ang kakaibang kakayanang magpagaling ng mutya ng sigbin. Kumuha ang binata ng isang basong tubig. Ibinabad ang mutya sa loob ng ilang minuto. Matapos ay pinainom yon kay Arturo. Ubusin mo ang tubig na yan, Arturo. Magtiwala ka lang sa akin. Wika ng binata. Habang pilit na ipinapainom sa kaibigan ang isang baso ng tubig. Wala na ding magagawa ang isang baso ng tubig, Adele.
Salamat sa pag-aalala. Pero sa palagay ko, hanggang dito na lang talaga ako. Tugon ni Arturo. Oo, walang magagawa ang tubig lang. Pero ito meron. Muling wika ni Adele habang pinapakita ang mutya sa loob ng baso. Napangiti si Arturo. Biglang nakaramdam ng pagkaantok. Inihiga siya ni Adele at binulungan ng, "Magpahinga ka lang, Arturo. Dahil kinabukasan, panibagong buhay ang makakamtan mo." Wika ng binata. Kagad na din itong nagpaalam. At bago tuluyang umalis, binilina ni Adele ang asawa ni Arturo na huwag ipapaimbalsamo ang katawan nito. Dahil buhay pa si Arturo. Ngunit sa kasamaang palad, hindi pinakinggan ng pamilya ng kaibigan ang bilin ng binata. Mabuti na lamang at naiwan ang dala nitong payong, kaya kagad siyang bumalik. Pagkarating sa tahanan ni Arturo, naroon na ang mga kawani ng punerarya upang isagawa ang imbalsamasyon sa kaibigan. Dali-daling tumakbo papasok si Adele. Pinagmumura ang imbalsamador. "Anak ng... Hindi ba't sinabi ko sa inyo na huwag ipapaimbalsamo ang katawan ni Arturo? Ang titigas ng ulo niyo ah! Buhay pa ang kaibigan ko!" Wika ni Adele. Pinalabas nito ang mga embalsamador. Muling sinuota ng damit ang kaibigan. Lumapit ang asawa ni Arturo at kinausap ang binata. "Alam kong nagdadalamhati ka, Adele. Naiintindihan kong matalik kayong kaibigan. Pero kailangan nating tanggaping..." Biglang natigilan sa pagsasalita ang asawa ni Arturo. Dahil bigla itong umubo ng napakalakas. Halos hindi makapaniwala si Mildred na buhay pa ang asawa. "Maligayang pagbabalik, pare. Akala ko, aabutin ka pa ng bukas eh." Wika ni Adele habang inaabot ang kamay sa kaibigan. At marahang tinayo mula sa pagkakahiga. "Salamat, pare. Hindi ko akalaing makakaligtas pa ako sa bingit ng kamatayan." Wika ni Arturo. Hindi maunawaan ng asawa nito ang mga nangyari. Hindi na din ito nag-abalang magtanong pa. Mas mahalaga para sa kanya na buhay pa ang asawa. Maraming tao ang nakasaksi ng pangyayari. Dito pa lamang nila naalalang si Adele pala ay anak ng isang kilalang manggagamot sa lugar. Hanggang sa naging sunod-sunod ang ginawang himala ng binata. Napakadami nitong napagaling at natulungan. Gamit ang mutya ng sigbin. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Ernesto. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Romblon. Sa maliit na bayan namumuhay ng simple si Ernesto. Buo niyang namana ang bukid mula sa yumaong mga magulang. Dahil wala naman itong kapatid. Isang araw habang umakyat siya sa napakataas na puno ay nagkamali ito ng hakbang. Nasakta ng todo si Ernesto. Laking gulat niya na merong dalagang tumulong sa kanya. Bagamat hindi sila magkakilala, kitang-kita ang pag-aalala nito. Tinulungan ng dalaga si Ernesto hanggang sa tuluyang gumaling. Napag-alaman niya na ang pangalan ng dalaga ay Dara. Napakabait at matulungin.
Kaya naman hindi niya naiwasang mahumaling kalaunan. Makalipas ang ilan pang pagkikita, nalaman niyang gusto din siya ng dalaga. Laking tuwa ni Ernesto nang malaman ito. Kaya kumayod ang binata sa bukid upang mamanhika na sa mga magulang ng dalaga. Makalipas ang ilang buwan, nakaipon na ito ng sapat na pera at ari-arian upang ihandog sa mga magulang nito. Nais ni Ernesto na magustuhan siya ng mga magulang ng dalaga dahil nais talaga niya na mapang-asawa at makasama ito habang buhay. Hanggang sa dumating na ang araw na pinakahihintay ni Ernesto. Dala ang ilang hayop, regalo at pera ay nagpunta na ito sa tahanan ni Dara. Nilakasan ni Ernesto ang loob. Dali-daling kinatok ang pinto. Bumungad sa kanya ang ama ni Dara. Malaking tao ito at hindi nakangiti. Bagamat natatakot si Ernesto ay hindi siya nagpatinag. Magandang umaga ho, Mang Kiko. Nandiyan po ba si Dara? Ito po pala oh. Mga regalo ko ho sa inyo. Sana magustuhan nyo. Wika ni Ernesto. Pumasok ka, iho. Sa loob na tayo mag-uusap. Tugon ng ama. Ilang sandali ng katahimikan ang bumalot sa paligid. Naghahanda si Dara ng mainom, pati na rin ng makakain. Bagamat gusto ni Ernesto makipag-usap upang mapagaan ang kapaligiran, hindi naman niya ito magawa dahil sa kaba na maaaring magkamali siya ng sasabihin. Iyo, sigurado ka ba na ang anak ko ang gusto mong mapang-asawa? Kilala mo na ba siya ng lubusan? Tanong ng ama ng dalaga. Opo, Mang Kiko. Siguradong sigurado ho ako. Gusto ko pong mapangasawa ang anak ninyo. Ipinapangako ko pong hinding-hindi ko po siya hayaang masaktan o maghirap. Mahal na mahal ko po ang anak ninyo. Tugon ni Ernesto. Tinignan naman ng ama ang dalaga. Bagamat hindi ito nagsasalita, kitang-kita na parang nag-usap ang dalawa. Sumenyas ang ama na tila may tinatanong ito. Umiling ang dalaga at tumarap muli ang ama kay Ernesto. Hindi naman maintindihan ng binata ang nangyari. Ngunit hindi niya ito binigyan ng masyadong pansin. Kung sigurado ka sa anak ko iyo, bibigyan kita ng 1 buwan upang bisitahin kami gabi-gabi. Wag na wag mong kakalimutang magdala ng hayop at kapag nakapasa ka, ibibigay ko sa iyo ang basbas namin upang mapakasalan mo ang anak namin. Maliwanag ba, iho? Wika ng ama. Maliwanag po, Mang Kiko. Tugon ng binata. Kinabukasan ay kagad nagdala ng hayop sa Ernesto. Nagpunta ito sa bahay nila Dara. Habang naglalakad sa madilim na kalsada ay bigla siyang napatingin sa paligid nang makakita ng mga anino. Pagsuri niya ng paligid, wala naman itong nakita. Bagamat kinikilabutan ng binata ng mga sandaling yon, mas binilisan na lamang niya ang paglalakad. Pagkarating sa tahanan, natuwa naman ang pamilya ng dalaga. Maligaya siyang binati ng mga ito at tinago na nila ang hayop. Meron po ba kayong tirahan ng mga hayop? Mukhang madami po kasi akong dadalhin sa mga susunod na araw eh. Tanong ni Ernesto. Oo naman, syempre iho. Idadagdag lang namin yan sa mga alaga namin. O siya,
Tara na't kumain. Tugon ng ama. Nagsalo-salo na ang pamilya. Masaya naman si Ernesto dahil pakiramdam niya. Tanggap na siya ng pamilya ng dalaga. Habang kumakain at nagkwekwentuhan, napatigil si Ernesto sa pagkain. Kakaiba ang lasa ng karneng kinakain nila. Napansin naman ng ina ang pagtigil nito. Ano iho? May problema ba? Hindi ba masarap yung pagkain? Tanong ng ina ng dalaga. Hindi naman po sa ganun. Masarap po ang luto ninyo. Naninibago lang ho ako. Kakaiba po kasi yung lasa ng karne. Ngayon lang ho ako nakatikim ng ganito. Kung ano man ho ang sikreto ninyo, sana malaman ko sa susunod Tugon ni Ernesto. Nagpatuloy lamang ito sa pagkain. Nagkatinginan ang pamilya at nagpatuloy na silang kumain ng hapunan. Hanggang sa umuwi na sa Ernesto. Nagpatuloy ang ganitong tagpo ng pagdala niya ng alagang hayop kada gabi. Hanggang sa isang gabi, nahuli si Ernesto sa nakagawian nilang oras. Medyo marami itong mga inasikaso kaya dali-dali siyang nagpunta sa bahay ng dalaga. Walang sumalubong kay Ernesto. Kaya naman nilibot niya ang lupain upang hanapin ang pamilya. Pagkarating sa likod bahay, napatigil siya nang makarinig ng usapan. Dahil madilim ang kapaligiran, napag-isipan na lamang niyang magtago sa likod ng puno upang makinig. Mukhang hindi na ata dadating ang manliligaw mo ngayon Tingin mo ba, nalaman na niya ang katotohanan Tanong ng ama. Hindi ko lang po sigurado, tay. Pero kung ganun man, sana magkausap muna kami bago siya tuluyang umalis. Tugon ni Dara. Nagpatuloy pa ang mga ito sa pag-uusap. Nagtataka si Ernesto sa usapan ng pamilya. Ano ang tinutukoy nilang katotohanan? May dapat ba siyang malaman? Napatigil ang pag-iisip ni Ernesto nang biglang umingay ang dala niyang hayop. Kagad tumakbo ang binata dala ang hayop papunta sa harapang pintuan ng tahanan. Makalipas ang ilang sandali ay bumukas na ito. Parehong basa ng pawis at pagod. Ang ama at si Ernesto nang buksan nito ang pintuan. O iyo, mukhang napagod ka. Tumakbo ka lang ba papunta dito? Tanong ng ama. Opo Tugon ni Ernesto sabay abot ng alagang hayop. Pinapasok ng ama ang binata ngunit bago siya tuluyang humakbang papasok, meron itong naalala. Halos mag-iisang buwan na siyang nagdadala ng mga hayop sa tahanan. Ngunit nang malibot niya ang lupain ng pamilya, napansin niya na wala man lang siyang narinig na kahit anong tunog ng hayop sa lupain. Imposible naman yon. Dahil sigurado ang binata na naka-28 o mahigit na siyang naibigay. Inisip niyang maaaring binibenta ito ng pamilya. Medyo nag-aalangan na si Ernesto. Iniisip na baka piniperahan lamang siya ng mga ito. Dahil sa palaisipang yon, hindi na siya tumuloy upang makikain sa tahanan ng dalaga. Gumawa na lamang ito ng dahilan upang makauwi ng maaga. Bagamat nalungkot ng bahagya ang mga ito, nirespeto naman nila ang hiling ni Ernesto. Habang naglalakad ang binata, naging palaisipan sa kanya na maaaring ginagamit lang siya ng pamilya at hindi talaga ito papayagang mapakasalan ng dalaga.
Nanlumo siya sa isip na nasayang lamang ang lahat ng paghihirap. Napatigil ito sa paglalakad nang makarinig siya ng ingay sa bandang likuran. Kaagad tumalikod si Ernesto at nagtawag kung sino ang maaaring naroon ngunit walang sumasagot. Nagpatuloy lamang siya sa paglalakad at narinig muli ang ingay. Pupuntahan na sana niya ang pinagmula ng ingay, ngunit sinalubong siya nito. Tumatakbo papunta sa kanya ang kambing na bigay niya kanina sa pamilya. Kaagad niya itong binuhat at pabalik na sana sa direksyon ng tahanan ng dalaga. Naglilikot ito sa kamay niya na tila takot na takot ngunit desidido si Ernesto. Naibalik na lamang ito sa tahanan. Sinalubong siya ng ama muli at nag-usap sila saglit tungkol sa papaano nakalabas ang hayop. Habang inaabot ang kambing sa ama, pilit umaalis ang kambing na tila ayaw sumama nito kay Mang Kiko. At dahil nakaramdam ng kakaibang kaba si Ernesto, hindi na niya muna ito iniabot. Mang Kiko, gusto ko lang pong malaman kung saan po ninyo inaalagaan ang mga hayop. Hindi naman po sa pangingialam, no? Pero napansin ko po kasi na napakatahimik ng lupain ninyo. Tanong ng binata. Ibigay mo sa akin yan, iho. Sasagutin ko ang mga katanungan mo bukas. Pero sa ngayon, kailangan mo na yang ibigay sa akin bago pa lumiwanag ang buwan. Tugon ng ama. Ano naman pong masama kung lumiwanag ang buwan? Gusto ko lang pong malaman kung saan napupunta yung mga minamahal at inaalagaan kong mga hayop. Marami na po akong inalay sa inyo. Pero pakiramdam ko, hindi nyo pa rin ibibigay ang basbas para pakasalan ko ang anak nyo eh. Wika ni Ernesto. Nagalit ang ama sa sinabi ng binata. Madahas niyang inagaw ang kambing. Habang tumatagal, mas lumalakas ang matanda ngunit hindi nagpatinag si Ernesto. Nagulat ang binata nang nakita niyang nagbago ng anyo ang ama. Unti-unti itong umiitim kasing kulay ng uling. May kakaibang langis din na lumalabas sa balat nito. Unti-unting napapaatras si Ernesto. Humaba ang mga ngipin ng ama at unti-unting namula ang mga mata. Ayos lang ho ba kayo, Mang Kiko? Tanong ni Ernesto. Ibigay mo na ang kambing, iho. Kung ayaw mong ikaw ang isunod namin. Wika ng ama. Namin? Binuksan ng ama ang bahay at nakita niya na buong pamilya ay nagbago din ng anyo. Lahat sila ay nangitim at balot ng langis. Mahaba at matalas ang mga ngipin. Namumula ang mga mata. Ibinigay niya ang kambing sa takot na baka siya ang isunod na mga ito. Nakita niya kung paano yon pagsaluhan ng pamilya. Ilang oras natulala si Ernesto sa nasaksihan. Hindi niya inaasahan na ito pala ang katotohanang ibig nilang sabihin. Akala niya ay piniperahan lamang siya ng mga ito. Nanumbalik sa orihinal na anyo ang pamilya makalipas ang ilang oras. Tulala pa rin si Ernesto ng mga sandaling yun. Hindi siya makapaniwala sa mga nangyari. Nilapitan ito ng dalaga ngunit napaatras ang binata dahil sa takot. Huwag kang matakot, Ernesto. Kahit na ganito kami, hindi naman kami masamang tao eh. Kita mo namang mga hayop lang ang kinakain namin. Wika ng dalaga. Hindi nakapagsalita si Ernesto at nagpaalam na lamang sa pamilya.
Halo-halo ang nararamdaman ng binata sa pangyayari. Lumipas ang ilang araw at paulit-ulit niyang naiisip ang gabing yon. Nakikita pa rin niya ang dalaga tuwing umaga. Mabait, napakamatulungin pa rin at napakaganda. Ngunit hindi na maalis sa isipan niya ang tunay na anyo ng mga ito. Lumipas ang isang buwan. Nagpasya ang binatang muling bisitahin ang tahanan ng dalaga. Dumating siya ng isang gabi dala ang isang hayop. Kumatok ito sa pintuan at nagulat ang ama nang makita siya nito. "O iho, naparito ka ulit. Meron ka bang kailangan?" Tanong ng ama. "Ito po, Mang Kiko. Napagpasyahan ko pong ituloy ang aking nasimulan. Napagtanto ko na kahit ano pa man ang anak ninyo o kayo, napamahal na ako sa pamilya ninyo eh. Kaya tutulungan ko po kayo. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para dalhan kayo ng hayop tuwing gabi." Tugon ni Ernesto. Natuwa si Mang Kiko sa narinig. Pinapasok ng ama si Ernesto sa tahanan. Nalaman ni Ernesto na marami nang nagbalak pakasalan ng anak. Ngunit nang malaman ng mga ito ang tunay na anyo nila, nabalot sila ng takot, kaya naman upang maprotektahan ang kanilang sekreto, kinakailangan nila itong patahimikin. Napalunok ng laway si Ernesto sa narinig. Ngunit nilakasan pa rin niya ang kalooban. Ayon sa ama, kung maaga lang nalaman ni Ernesto ang tunay nilang anyo at natanggap pa rin sila nito, kaagad ibibigay ng mga magulang ang basbas sa pagpapakasal. Hindi ang isang buwang pagbibigay ng hayop ang tunay na pagsubok, kundi kung malaman ng katotohanan at tanggapin pa rin sila nito. Kalaunan, gabi-gabi na siyang naghahapunan sa tahanan ng dalaga. Ibinibigay na rin ng ama at ina ang basbas nila sa kasal ng dalawa. Kalaunan, natupad na rin ang matagal niyang pinalangin na mapang-asawa at makasama ang dalaga habang buhay. Hanggang sa isang gabi, nagulat siya na habang tinitignan ang kinakain na hayop, bigla siyang naglaway. Kalaunan ay tuluyan ang naging aswang si Ernesto. At yun ang naging kwento kung papaano naging parte ito ng pamilya ng mga aswang. Ang huli nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Jude. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Isabela. Mag-isang anak lamang si Jude. Wala na rin ang ina at dahil dito ang ama na lamang ang pamilyang meron siya. Isang mangangaso ang ama ng binata. Yun ang dahilan kung bakit may palaging dalang patay na hayop pag uwi ang ama. Iba-ibang klase ang inuuwi nito. Minsan aso, minsan baboy at iba pa. Ngunit merong kaunting kakaiba sa mga hayop na dinadala ng ama kumpara sa normal na hayop na nakikita ni Jude. Naisip niyang maaaring dahil buhay pa ang mga hayop na nakikita niya, habang patay naman ang dala ng ama. Isa sa mga hilig gawin ng ama ang sumipol ng isang tinig. Wika ng ama. Ito ang palaging kinakanta ng ina habang nabubuhay pa ito, ngunit dahil hindi siya marunong kumanta, naisipan na lamang niyang isipol ang melodiya nito bilang alaala sa yumao niyang ama. Dahil sa mga pangyayari at kwento ng ama, nagkaroon ng malalim na kahulugan ng tinig na yong kay Jude. Makalipas ang ilang taon,
Nakatanggap na masamang balita si Jude mula sa mga katrabaho ng ama. Namatay daw ito dahil sa engkwentro ng isang mabangis na baboy ramo. Hindi yon matanggap ni Jude. Nabalot siya ng galit at kalungkutan. Namatay na ang nag-iisang pamilya na meron siya, kaya isa na lamang ang nilalaman ng puso at isipan: ang makapaghiganti. Nag-ensayo ng husto si Jude upang maging mangaso katulad ng ama. Sa tulong ng mga katrabaho ni Jude, natuto siyang tumayo sa sariling mga paa. Makalipas ang ilang taon, naging ganap na mangaso si Jude. Bihasa na itong gumamit ng itak at halos lahat ng hayop ay walang kawala sa kanya. Bagamat may natira pang awa si Jude sa ibang hayop na nahuli, napakabrutal naman niyang patayin ang mga baboy ramo na mahuhuli niya. O Jude, hinay-hinay lang. Baka hindi na natin maibenta yung baboy ramo na yan kung dudurugin mo ng husto. Tandaan mo kailangan natin na buo ang mga parte ng hayop para maibenta. Wika ng katrabaho ng ama. Pasensya na po, Mang Enzo. Alam niyo naman na may galit talaga ako sa mga baboy ramo eh. Eto, maayos pa naman siya eh. Tugon ni Jude. Sabay abot sa patay na hayop kay Mang Enzo. Naging araw-araw na gawain nila Jude at Mang Enzo na manghuli ng mga hayop. Mabangis man o hindi, sapat naman ang kinikita dito upang matustusan ng pang-araw-araw. At dahil bihasa na ang dalawa, hindi inaasahan ni Jude na isang araw ay magkakaroon ito ng katapat. Nagsimula ang araw katulad ng iba. Nagdala sila ng mga kagamitan at nakahuli sila ng ilang hayop. Pagpatak ng gabi, nakakita si Jude ng isang baboy ramo. Kagad naman niya itong hinabol. Hinanap ni Mang Enzo si Jude, ngunit sa sobrang liksi nito ay hindi na niya naabutan. Sa liblib na parte ng kagubatan, tumigil ang baboy ramo. Kinuha na ni Jude ang itak at dahan-dahan itong nilapitan. "Huli ka!" wika ni Jude. Ngunit napatigil siya nang bigla itong magsalita. "Walang awa mong pinaslang ang aking pamilya. Pagbabayaran mo ang lahat ng kinuha mo sa akin." Tugon ng baboy ramo. Laking gulat ni Jude nang marinig itong magsalita. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Inisip niyang maaaring imahinasyon lamang niya ito, ngunit nakita niya na unti-unting nagbago ang anyo. Dahan-dahang lumaki ang hayop. Humaba ang mga paa at unti-unting naglaho ang balahibo. Dahan-dahang napaatras si Jude dahil ngayon pa lamang siya nakaengkwentro ng ganto. Mahigpit niyang hinawakan ng itak at nagpatuloy ang nilalang sa pagbabago ng anyo. Nagkaroon ito ng itsura ng tao, ngunit hindi normal. Naghalo ang kulay ng nilalang sa dilim ng gabi, at tanging matingkad na pula ng mata lamang at dilaw na matatalas ng ngipin ang madaling nakita nito. Tinitigan ni Jude ang nilalang. Dahan-dahang umaatras nang hindi pinuputol ang pagtingin. Ayaw niyang umalis nang nakatalikod dahil baka umatake ang nilalang. Jude, nasan ka na ba? Panawagan ni Mang Enzo. Kagad namang napatigil ang kasamahan nang makita ang nilalang. Meron itong kinuhang kagamitan at sumigaw siya na tumakbo na sila. Kagad silang hinabol ng nilalang. Ang mga iniiwasan nilang balakid sa daan katulad ng mga puno, halaman, ay madaling nasisira ng nilalang. Nagpasya ang dalawa na maghiwalay para ang hindi susundan ng nilalang.
maaaring makagawa ng paraan upang atakihin ito sa likuran. Nakasunod lamang ang nilalang kay Jude. Kaya namang kagad naghanap ng paraan si Mang Enzo upang mapatay ang nilalang. Matapos itong mahuli sa bitag ni Mang Enzo, kagad kinuha ni Jude ang itak at tinaga ito. Tandaan mo, hindi kami titigil hanggat hindi namin nakakamit ang hustisya. Habang buhay ka naming guguluhin, pati na rin ang iyong magiging supleng. Hinding-hindi namin hahayaang manatili ang inyong lahi. Habang buhay kaming maghihigante. Huling wika ng nilalang hanggang sa tuluyan na itong pinugutan ng ulo. Kagad tinanong ni Jude ang tungkol sa nilalang na nakaengkwentro. Nagpaliwanag naman si Mang Enzo at hindi makapaniwala si Jude sa sinasabi nito. Hindi lang pala hayop ang mga nakakasalamuha ng ama, kung hindi pati na rin ang mga aswang. Bili ng ama na huwag itong ipapaalam kay Jude dahil gusto niyang mamuhay ng normalang anak at makapunta ng syudad malayo sa mga masasamang elemento. Ngunit hindi inaasahan na mamamatay ang ama at dahil doon, hindi natupad ang mga plano nito. Ilang araw ni Jude inisip ang mga nangyari. Kaya pala kakaiba ang mga dalang bangkay ng hayop ng ama. Dahil hindi lang pala hayop ang mga inuuwi nito. Kung ganon, edi ang ibig sabihin, isang aswang ang pumatay kay tatay. Hindi lang basta baboy ramo. Wika ni Jude. Tumango si Mang Enzo at nanghingi ng paumanhin. Ipinakita nito ang peklat niya sa dibdib. Bakas daw yon ang pagtulong niya sa ama ngunit napuruhan ito. Dahil sa mga nalaman, inaral niya ang mga elemento. Inalam niya kung paano ito labanan, kung ano ang mga kakayanan pati na rin ang kahinaan. Nag-ensayo pa ito ng husto. At kalaunan ay nakaengkwentro siya ng isang hayop na kinakain ang kapwa nito. Kagad nilang napag-alam ang aswang ito at kagad nilang napaslang. Ilang beses na din silang nakaengkwentro ng aswang sa gubat. At kahit isang beses, hindi sila pumalya. Kaya naman nang meron silang makitang napakalaking baboy ramo, kagad nila itong pinagtulungan ngunit laking gulat nila nang bigla itong nawala. Tinignan nila ang kapaligiran ngunit hindi nila ito nakita. Aalis na sana ang dalawa. Ngunit bigla itong bumagsak kay Mang Enzo. Nawala naman ng malay ang kasamahan sa lakas ng pagtama nito. Kagad naman niyang hinabol ang nilalang. Katulad ito ng una nilang nakaengkwentro. Habang tumatakbo ay nagbabago din ang anyo ngunit may kakaiba doon. Mas malaki, mas mabangis at mas delikado. Sa isip ng binata, maaring ito ang pinuno ng mga aswang. Lumipas ilang sandali at tuluyan nang napagod si Jude. Hinanda na niya ang mga armas upang kalabanin ang nilalang. Ngunit bigla muli itong nawala. Kagad siyang natumba at nabitawan ng armas nang bigla itong umatake sa likuran. Gamit ang braso, hinarang niya ang matutulis na ngipin nito. Napasigaw ang binata sa sakit. Ngunit gamit ang kabilang kamay, kumuha ito ng malaking bato upang ipukpok sa ulo. Kagad napaatras ang nilalang at nakatakbo si Jude. Ilang minuto pa ang lumipas at sugatan na si Jude mula sa mga kalmot at kagat ng nilalang. Malapit na siyang mawala ng malay. Ngunit patuloy lamang siyang lumaban. Hinanap niya si Mang Enzo ngunit kalaunan
Naabutan na siya ng nilalang. Hindi na matanggap ni Jude na mamamatay siya sa paraan na katulad sa ama. Pakiramdam niya, hindi man lang niya nabigyan ng hustisya ang pagkawala nito. Bagamat lumalaban pa ang puso at isipan, tuluyan ng bumigay ang katawan. Paulit-ulit na nawawala sa kamalayan si Jude. Naramdaman niyang lumapit ang nilalang at nagising na lamang itong kinakain na siya nito. Bago siya tuluyang nawala ng malay, narinig niya ang pamilyar na tunog na matagal na niyang hindi naririnig. Nakakita siya ng anino ng lalaki. Bagamat hindi niya ito makita ng maayos, pakiramdam niya ito ang ama. Masayang pinikit ng binata ang mga mata. Naaalala sa tuwing naririnig niya ang tinig na yon. Pakiramdam niya ay nariyan ang mga magulang upang samahan siya, na magiging maayos din ang lahat. Hanggang sa tuluyan ng pumikit ang binata. Inaasahan niyang makakasama na niya muli ang mga magulang sa kabilang buhay. Hanggang sa nagising na lamang si Jude sa isang ospital. Akala niya ay panaginip lamang ang lahat. Ngunit nang makita niya ang katawan, kitang-kita ang mga sugat at galos na natamo sa engkwentro. Oh, gising ka na pala, iho. Mabuti naman. Mabuti pa siguro, iho. Ito na ang huli nating paglalakbay. Oras na sigurong tuparin mo ang matagal ng pangarap sa iyo ng tatay mo. Mamuhay ka ng normal sa syudad. Walang magulang na gustong makitang mapahamak ang anak nila. Sa tingin ko, malulungkot lang ang tatay mo kung malaman niyang napupunta ka sa kapahamakan para lang ipagiganti lamang siya. Mungkahi ni Mang Enzo. Pinag-isipan ni Jude ng maigi ang sinabi ng kasamahan ilang araw. Matapos nilang gumaling, napagpasyahan ni Jude na tuparin ang pangarap ng ama. Nagpaalam at walang humpay na nagpasalamat si Jude sa lahat-lahat ng tinulong ni Mang Enzo. Naging ikalawang ama na rin niya ito at balang araw, babalik rin siya upang suklian ang lahat ng kabutihan nito. Bagamat walang hinihinging kapalit si Mang Enzo, sinigurado naman ni Jude na babalikan niya ito. Hanggang sa lumipas ang ilang taon, tuluyan ng nanirahan sa syudad si Jude. Pinapadalhan niya si Mang Enzo ng suporta paminsan-minsan at kalaunan. Nagkaroon na rin ng sariling pamilya ang binata, malayo sa mga elemento. Paalala ni Jude sa mga nakikinig ng kanyang kwento na huwag nating hayaang mabulag tayo sa paghihigante. Kung minsan, ang hustisyang inaasam natin ay siya pala magdadala sa iyo sa kapahamakan. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Ang opinyon ko lamang sa kwentong ito. Ang galit at paghihiganti ay isang siklo na kapag gumanti ka sa isang tao, ganun din ang babalik sa iyo. Kaya mahirap mang gawin. Nawa ay maalis natin ang galit at paghihiganti sa ating puso. Muli, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.